ay nasa aklat ng Efeso. Naka-open na ba yung camera natin? Ephesians. Be with me in the book of Ephesians chapter 3. Wala yata yung salamin ko. Naka-open na po tayo sa Ephesians chapter 3 verse 10 to the end 10. Naka-plus, engineer, naka-plus yung verse 10. Thank you. To the end 10, that now, ngayon, unto the principalities and powers in heavenly places. Doon sa kaitaas-taasan, may mga puwersa doon. Katulad din, may power din dito sa lupa. To the intent that now, that the principalities and the power in heaven, in heavenly places, might be known. Dapat makilala nila by the church the manifold wisdom of God. Engineer Hagay, nandiyan din ba yung isa pa? Ano po yung, anong book po tayo? 1 Timothy chapter 1 verse 12. Idugtong po natin ang verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus, who hath enabled me, who that He counted me faithful, putting me into the ministry. Putting me into the ministry. Balik po tayo sa Ephesians chapter 3 verse 10. Ang church, ang sinasabi ni Paul, ang iglesia, Hudyo at Hintil. Huwag niyo kalilimutan po yan. Sa verse 4, tinawag ng Diyos ang Hudyo at Hintil. Sa verse 4, that is before the foundation of the world. Bago nilikha ang langit at lupa. Yan po yan, yung time na plinano ng Diyos, hindi tsamba, na sa pamamagitan ng iglesia ay mahayag ang napakadakila, napakarami, manifold wisdom of God sa pamamagitan ng iglesia. Amen? Intent dito. Intention ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Gusto man ng Hudyo at Hintil na magsama, ay niloob ng Diyos na magsama ang Hudyo at Hintil. Ang tawag dito ay iglesia. Siya ang gagamitin ng Diyos na maghayag ng napakarami, manifold wisdom of God. Higit sa lahat, ang karunungan na ito na hindi kayang gawin ng tao, ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Nasusundan po niya ako. Ayon kay Pablo, sulat niya kay Timothy, katulad ng sinasabi niya, inilagay ako ng Diyos sa trabahong ito. Katulad ng iglesia, inilagay ng Diyos ang iglesia sa trabaho. Sir Hagay, nandiyan na ba yung nababasa po natin? Inilagay tayo ng Diyos sa gawain. Inilagay tayo ng Diyos. Yun ang mga inilalabas ni Pablo doon sa ating mga binabasa. Amen? Inilagay tayo ng Diyos.
Sa napakaraming mga iglesia dito sa daigdig, isa ang Light of Truth Ministry ang inilagay ng Diyos sa gawain. Gusto kong kaunting ipakilala po natin yung title natin na nababasa nyo. Nababasa po nyo dyan, inilagay tayo ng Diyos. God put us into the ministry. Kung yan pong title natin ang sasandalan natin para ma-hold natin o mayakap natin ang katotohanan na nakasaad po dyan, kung sasandalan natin po yan, yung title na yan. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa gawain. Hindi si Satanas ang naglagay sa atin sa gawain. Hindi ang sino mang tao ang naglagay sa atin sa gawain. Ang Diyos ang naglagay sa atin. Amen? Nakakalimutan kasi natin yan. Yung katotohanan ng sinasabi nga ni Pablo, ang iglesia, by the church. At ang sinasabi niya sa individual niyang trabaho, ito si Pablo ay inilagay ako ng Diyos sa trabaho na yan. Uulitin ko po ito. Ang Diyos ang naglagay sa atin. Hindi si Satanas, hindi ang tao. Lalong hindi natin ginawa ang bagay na ito na ilagay natin ang ating sarili sa gawain. Hindi natin nilikha ang trabahong ito. Hindi katulad ng ibang churches na ang tao ang naglagay doon sa tao. Nilikha niya ang kanyang trabaho. Hindi ang Diyos ang lumikha ng kanyang trabaho. Hindi tao ang nagluklok sa atin. Dahil kung hindi ang Diyos ang naglagay sa atin sa trabaho, malalagay tayo sa panganib. At yung takbuhin ng Diyos sa atin, hindi na kailanman nating mararating. Pawang mga pangarap na lamang. At ang pag-asa na yan ay hindi magiging tunay na pag-asa. Kung hindi ang Diyos ang naglagay sa atin sa trabaho. Dahil malalagay po tayo sa panganib. Totoo po ang Diyos, hindi mapapag-alilanganan ang Diyos ang naglagay sa atin. Amen? Kung ang Diyos ang naglagay sa atin, yan ang maganda rito. Kung ang Diyos ang naglagay sa atin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Amen? Bihira ang Diyos na magtiwala sa tao. Yang mukha na yan, yung puso na yan, pagkakatiwalaan. Sarili mo nga, hindi mo mapagkakatiwalaan eh. Tama? Kaya nga ayaw mo minsan na narigat ni tagkarkari. Di ba yung gano'n, mahirap na yung mga po. Dahil alam mo, hindi ka tapat sa iyong sarili. Kaya hindi ka nangangako. Ang Diyos ay nangangako. Napakaraming mga pangako. Dahil tiwala ang Diyos sa kanyang sarili. Tapat ang Diyos sa kanyang sarili. Hindi niya kailanman kalilimutan kung ano ang kanyang sinabi. Kung ang tao man, kalilimutan niya ang kanyang sinabi sapagkat hindi tapat ang tao, ang Diyos ay laging tapat. Ang Diyos, bihira kung magtiwala. Mapalad ang Light of Truth Ministry dahil pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Kung tinatanggap nyo, kung binibilang nyo ang Light of Truth Ministry ay manggagawa ng Diyos, napakabuti. Dahil dito'y isang malaking hamon muli ang ating susuungin sa susunod na taon. Huwag niyong kalilimutan. Inilagay tayo ng Diyos sa gawain. Hindi ikaw ang naglagay sa iyong sarili para magmayabang tayo. Hindi ikaw ang naglagay sa iyong sarili mula doon sa maliit na trabaho hanggang doon sa malaking trabaho o responsibilidad para sirain lamang ito. Nagtiwala ang Diyos sa atin. Kaya naman po sinasabi ko, karangalan para sa atin ang pagkatiwalaan tayo ng Diyos. Inilagay tayo ng Diyos sa gawain. Amen? Karangalan ito. Itong mukhang ito, itong payat na ito, karangalan talaga para sa akin. Ang ilagay ako ng Diyos. Kayo man, kailangan sabihin nyo sa inyong mga sarili, karangalan para sa inyo.
ang ilagay kayo ng Diyos sa mga individual nating trabaho. Kung maglalagay po ako ng isang maliit na tanong, huwag masyadong malaki baka hindi natin maabot. Bakit ka pinagkatiwalaan? Bakit pinagkatiwalaan tayo ng Diyos? Light of Truth Ministry. Kung may mga churches dyan na pinagkatiwalaan, tayo man ay pinagkatiwalaan, bakit? Anong meron ito, brethren? Pinagkatiwalaan ng Diyos ang iglesia ayon kay Pablo sa chapter 3 verse 10. Siya ang iglesia, Hudyo at Hintil, pinagkatiwalaan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya lamang yung angkop na nakalapat doon sa pundasyon na si Jesus. Ang iglesia lamang ng Panginoong Jesus ang totoong nakalapat. Ang building na ito ay nakalapat doon sa kamatayan ni Jesus at kanyang pagkabuhay. Walang sino mang relihiyon dito sa daigdig ang nakalapat doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Walang sino man sa atin ang nakalapat dito, liban na lamang kung si Jesus nga ang ating sinasampalatayanan. Bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang tagapagligtas, at bilang ulo ng iglesia. Amen? Babasahin ko po. Ang iglesia, yun lamang ang nakalapat doon sa pundasyon. Kaya pinagkatiwalaan ng Diyos ang iglesia na ihayag ang napakaraming karunungan ng Diyos dito sa daigdig. Let me read in Ephesians chapter 2. Sinasaysay ni Pablo sa Ephesians ang iglesia, ang Hudyo at Hintil. Hindi lamang pagkatapos banggitin ni Apostol Pablo na ang iglesia ay pinagkatiwalaan, ang iglesia kasi ang angkop doon sa kanyang kamatayan. Let me read in Ephesians chapter 2 verse 19. Now therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of God, and Gentiles, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstones. Ang pundasyon ng mga prophets in the New Testament, ang pundasyon ng mga apostle sa New Testament, Christ, Jesus, our Lord. Yun ay doon siya. Noon siya ay naghirap, noon siya ay namatay, at siya ay nabuhay. Ang napakatatag na pundasyon ng anumang tao dito sa daigdig, mananampalataya ay si Jesus. Amen? At ang angkop na building na tinutukoy dito ng Apostol Pablo ay ang mga mananampalataya sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tayo kasi yung angkop. Libang dun sa tayo ay angkop, ang iglesia po kasi ay napakabilis. Siya lamang ang napakabilis lumago sa kabanalan. Maraming iglesia dito sa digdig o religions, walang kabanalan. Samantalang yung iglesia na tinutukoy na Apostol Pablo sa chapter 3 verse 10 na pinagkatiwalaan ito, gagamitin ito ng Diyos. Hindi lamang siya yung angkop doon sa pundasyon, kundi ito kasing mga mananampalatayang ito, sila ang napakabilis lumago sa kabanalan. Pagka walang kabanalan sa iyo, hindi ka ligtas na tao. Kahit puno ang bulsa mo ng relihiyon. Let me read. In whom, verse 21, in whom all the building, the Jews and the Gentiles, the believers, in whom all the building fitly framed together. Talagang angkop na angkop ito. Nakalapat. Grow it unto the holy temple of the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Holy Spirit. Nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Kaya lumalago tayo ng napakabilis sa kabanalan. At angkop tayo na paglingkuran natin ang banal na Diyos na ibigay sa atin ang trabaho na banal dahil totoo naman tayo yung mga taong banal.
Amen? Wala nang ibang taong banal dito sa digdig. Liban doon sa nakapundasyon, doon sa pundasyon, ang iglesia. Kung sinusuri nyo siguro kung sino ang totoong iglesia dito sa digdig, napakasimple. Ang mga relihiyong may kabanalan. Hindi lahat ng relihiyon ay banal. Pagka nasa iyo ang kaligtasan, dahil ang kaligtasan ay banal, araw-araw napapabanal ka. Huwag kayong magsalita na araw-araw tayong nagkakasala. Salita yan ni Satanas. Sa atin, unti-unting nawawala ang mga kasalanan na nagagawa natin. Yung 100, kumukunti, bawat araw kumukunti hanggang sa maabot natin ang kaganapan. Ganyan ang iglesia. Napakabilis niyang lumago sa kabanalan. Hanggang sa maabot yung tinatawag nating perfection. Perfect na perfect. Perfect ang Diyos. Perfect ang gawain. Perfect ang trabahador. Iniligay ka, inilagay ako, inilagay tayo. Brethren. Inilagay tayo dahil may trabaho. So, siyempre naman, bakit ako inilagay, Panginoon? May trabaho, kaya inilagay ka doon. Tayo may trabaho. Ang trabaho natin, katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo, nag-iisa yung trabaho natin kung saan doon tayo nagkakatipon-tipon, kung saan doon tayo nagkakaisa. Ang ihayag na si Jesus, ang kaligtasan ng lahat. At pagkatapos nito, marating ng tao yung tinatawag nating perfect na kalagayan. Sinasabi nga ni Pablo ang ganito sa Colossians chapter 1 verse 28. Verse 28, whom na amin siyang ipinapahayag, whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, preaching everyone in all wisdom, teaching every man in all wisdom. Why? That we may present every man perfect in Jesus Christ. Ang dahilan kung bakit ang trabahong ito ay ginagawa ni Apostol Paul, preaching, teaching, upang ang tao ay maiharap na perfect kay Kristo. Ang Light of Truth Ministry, dapat maging perfect ang mga ito. Huwag kayong maniwala. Again, I repeat, yung sinasabi nilang walang perfect na tao. Ito ang takbuhin ng gospel. That all men become perfect before Christ. Kung hindi ka naniniwala na walang perfect na tao, sayang ang kamatayan ni Jesus. Dahil ito ang dahilan kung bakit namatay si Jesus, naghirap, para madala niya ang mga taong perfect sa kanyang harapan. Amen? Ito po yung dahilan kung bakit ang iglesia ay inilagay sa ayaw at hindi, inilagay ng Diyos, ang Hudyo at Hintil, magsasama sila to preach the gospel, to teach the gospel, that we may know the goal of the preaching of the gospel, to present people before Christ as blameless, spotless. Ang Diyos kung maglagay, tiyak ko talagang may layo nito. Inilagay ng Diyos ang Light of Truth Ministry bilang trabahador. O di inilagay tayo, amen? Inilagay tayo, ang naglagay ay ang Diyos. Nilagay tayo doon sa trabaho. Ang trabaho, maliit o malalaki na nasa atin, diyan mo kasi makikita kung gaano ka katapat. Kung tatanungin po niyo ako, bakit ang Diyos nilagay ako dyan? Para makita mo kung gaano ka katapat sa Diyos. Hindi yung makikita ng Diyos kung gaano ka katapat. Alam ng Diyos kung sino ka. Ngayon, inilagay ka dyan para makita mo kung sino ka. Dahil kung minsan,
hindi mo kilala ang iyong sarili. Ilalagay ka ng Diyos sa isang trabaho na tiyak para makita mo kung gaano ka katapat. Amen? Huwag mong sabihin, para makita ng Diyos kung gaano ka katapat. Hindi, kilala ka ng Diyos. Nakakitindi ka pa niya na lang, kilala ka na ng Diyos. Inilagay ka sa mga individual, partikular na trabaho, malalaki at maliliit, para makilala mo kung sino, kung anong uring tao ka doon sa trabaho. Para naman para magkaroon ng direksyon ng church. Pagka walang trabaho, pagka hindi ka pinagkatiwalaan ng sinumang tao, lalo na ang Diyos, wala ka ng direksyon pa. Iniligay ng Diyos ang church para magkaroon siya ng direksyon. Ang tao dito sa digdig na hindi nagtatrabaho, walang direksyon sa buhay. At hindi niya kailanman makakamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa atin, inilagay tayo para magkaroon tayo ng tiyak na patutunguhan. May direksyon ka sa buhay. Amen? Napakapalad natin na tayo ay umuubos ng mga panahon dito. Pero may direksyon tayo, hindi katulad ng iba. Amen? Makakamit mo yung mga pangarap mo sa buhay pagka may direksyon ka. Ganun ang church. Nilagay tayo ng Diyos doon. Masaklap man ang ating mga dinaraanan, ayaw man natin, mapait man ang ating mga dinadaanan, pero may direction po tayo, brethren. Light of Truth Ministry, ipinatitiyak ko sa inyo, maganda ang direction ng takbo ninyo sa spiritual. You know why, brethren? God putting you into the ministry. Ay, tapos na pala ako, pastor. Wala na, ubos na eh. Ang gawin po natin sa Colossians chapter 1 verse 29, sabi ni Pablo, nung inilagay ako ng Diyos diyan, nagsisikap na ako. See that? Magsikap tayo, brethren, ha? Oh. Palaguin natin yung trabaho natin. Katulad dun sa Matthew 25, binigyan yung 5, lumago. Binigyan yung 2, lumago. Matthew 25 yun, ha? Tapos yung isa, binigyan siya ng isang talent. Money yun, ha? Talent. Money yun. Ang talentado, hindi. Sabi niya, yung isa, binalik niya. Hindi lumago. Pero yung binigyan ng 5, lumago. Doon sa Matthew 25. Sapagkat ang lingkod ng Diyos ay ang bansang Israel. Kaya naman siya sinasabi sa parabulo, ang isa ay binigyan ng 5. Pagkatapos bumalik ang Panginoon nila ay lumago ng 5, yung 5. Lumago naman yung isa lumago din. Yung isa nanatiling isa. At ang sabi ng Panginoon, tamad at napakasama mong alipin. Mapupunta ka doon sa paghihirap. Dapat ang trabaho nating Light of Truth Ministry, hindi yung kung ano ngayon, ay siya pa rin sa susunod. Kundi, kung ano ngayon, dapat makikita sa susunod na, gumagalaw pala tayo. At sasabihin ng Diyos, mabuti at masipag na alipin. Alipin po tayo ng Diyos. Siya ang naglagay sa atin. Dapat palaguin po natin ng ating gawain. Isa kaiwasan na rin natin. Ito yung, ang aking, advice? Ito yung payo ko sa ating Light of Truth Ministry. Kung ano yung trabaho mo, trabahuin mo ng buong sikap. Kung kaya mong tumulong doon sa trabaho ng iba, tumulong ka. Hindi yung makikipagpalit ka ng trabaho kung saan ka komportable. Huwag kang makipagpalit. Ano mang hirap ang daranasin mo dyan sa trabaho mo na yun, huwag mong ipagpalit. Dahil alam ng Diyos, tiyak na ibinigay niya sa iyo. Hindi siya magkakamali. Kaya huwag yung ipagpapalit niyan. Saka yung trabaho natin, huwag yung kakaluan ng mga kabaluktutan. Yung mga worldly things. Banal ang iglesia, brethren. Amen. Kailangan bilisan natin, ha?
Bilis-bilisan natin. Sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 3 ng Philippians, nagtutumilin ako doon sa hangganan. Alam mo, nagtutumulin, hanyo nga ipagna, hanyo nga itugaw. Huwag niyong umupo kayo na lamang at saka yung tinatawag natin, huwag niyong ihiga ang trabaho natin. Itakbo natin ito ng mabilis hanggang dun sa marating natin ang finish line. Bago ka mamatay, matatapos mo yung trabaho na binigay ng Diyos. Amen. Minsan nga sumulat sa Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, ang sabi niya sa mga taga-Corinthians, Corinthians, tumakbo kayo. Oh, light of truth, agilad kan. Tanaban bannog kan. Nasa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, Corinthians, tumakbo kayo para magkamit kayo. Sabayan natin ang daigdig. Kung mabilis ang mga araw at gabi, bilisan din natin yung mga trabaho natin. Wait niyo ako doon, baler. Aakyat ako sa inyo. Pagka umakyat ako dyan sa baler, huwag kayong bababa. Magkakasalubong tayo. Tapusin natin yung mga trabaho natin. Dapat meron tayong pakialam. Meron tayong pagkamalay sa bawat trabaho natin. Hindi yung wala tayong pakialam. Dapat may malay po tayo sa trabaho ng iglesia. Yung trabaho ng individual, siya yung nagpapalago sa trabaho ng lahat. Kaya pagka ang isa sa atin ay tumatanggi sa responsibilidad na nasa atin, ikaw na tumatanggi sa responsibilidad, pinipilay mo yung paa ng paglalakbay ng trabaho ng iglesia. Ikaw ang pumipilay. At liban dun sa ikaw yung pumipilay, ikaw ay nagkakalat. Amen? Huwag tayong magkalat, brethren. Mag-ipon tayo kung ano ang nararapat sa pananagutan natin. Pinapahina nyo ang trabaho, ang lakas ng Panginoon. Kaya manalangin tayo. Challenge ko, thank you po sa mga nagpagal po yan, yung mga contribution ninyo, kaya nakatapos po tayo. Salamat po. Ulit, ano po, baka makalimutan ko. Sa mga visitors, meron, salamat po. Huwag nyo kalilimutan, 19th day, God is putting us into the ministry. And God will bless us again. Amen? Sambangin ka, O Diyos, ang paglilingkod po namin muli ay hayaan mong magiging masigla sa susunod na taon ng aming buhay. Yung mga bagay po na hindi na kami nakayang gawin sa mga nakaraan, loobin mo matapos po namin. At liban doon, ay makitanan mo kami ng pagtatapat. Habang kami po ay ipinapala, malas po namin ang katapatan, hayaan mong patuloy din po ang kabanalan sa aming buhay. Iyumaman po kami sa iyong salita. Para makita ng buong daigdig na kami nga, O Diyos, ang iyong inilagay sa banal na trabaho na yan. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus.